Hinatak nito palapit dito ang babae at hindi nito tiyak kung ano ang gagawin o kung bakit nito ginagawa ito. Ang tanging alam lang ni Christoph ay hindi siya mapapaalis ng ganun lamang ng babaeng ito. Inaasahan mong lalayas ako dahil sa discomforts dito? Yun ang alam mo, no? Sinalubong ni Ali ang galit ng kausap na walang kakaba-kaba. Kapag nakatagal ka dito ng mahigit na 12 oras, labis ako magtataka. Gusto mong makipagpustahan? At ano naman ang pagpupustahan natin? His dark eyes glinted dangerously. Napaka-attractive nito at tila hindi maaalis ng lalaki ang mga paningin nito sa kanya. Sana lamang okay ang kanyang pag-arte. Parang palaging constantly alert si Christoph. Tulad ng isang lalaking sanay na mag-observe ng mga tao. Nanayo ang mga buhok sa mga braso ni Ali. Gusto mong alisin ko si Charles sa buhay ko? Yan ang ang general idea. Kapag ginawa ko yan, saan sa akala mo ito pupunta? Tinitigan siya ni Christoph na tila hindi nito naiintindihan ang sinasabi niya. Where do you think he would go? Kulit ni Ali. Sa akin, mayroong 50-50 chance na magkakaisip ito at bumalik sa nobya nito. Kapag napunta to sa iba na walang pakialam sa bagay na may nobya na ito. Naramdaman ni Ali na lumuwag ang hawak ni Christoph sa bisig niya. Kaya mo pala ito pakisamahan dahil sa kabutihan ng martir mong puso. Isipin mo kung anong gusto mong isipin tungkol sa pagkakaibigan namin ni Charles. Kahit anong itawag mo dito, hindi magbabago yun. Itinaas ni Ali ang kanyang ulo. Ang kapatid mo at ako'y magkaibigan. Nothing more. Paniwalaan mo hindi, ikaw ang bahala. Ang bahaging nakakabaliw dito ay naniniwala nga si Christoph. Sa hindi nito maintindihang kadahilanan, he believed her. Hindi mukhang sinungaling na babae si Ali. At ang lugar na yon, well, hindi ito ang isang lover's paradise na inaasahan nitong makita. Nang papalayo ng dalaga, banayan na nagsalita si Christoph. Naniniwala ako sa iyo. Nang tumigil ang dalaga at tumingin kay Christoph, lumamlam ang mga mata ng lalaki. Ikinalulungkot ko, Ali DJ. Kung nailang siya kanina sa hostility ng lalaki, lalo siyang na-touch sa makatotohanang paghingi nito ng paumanhin. Hindi niya mapapayagang maging malapit sa kanya. Si Christoph Aguinaldo, higit na makabubuting manatili itong isang kaaway niya. Ngunit anong magagawa niya maliban sa kumilos ng natural? Kapag tinarayan niya ito, lalong maghihinala ang lalaki. Apology accepted. Ngayon, kailangan ko nang maghanda ng aking kakainin. Umigkas ang kamay ni Christoph at nahuli nito ang kamay niya. Bago siya makalapag, nahatak na siya nito close to him. Alam mo bang napaka-elegante ng ilong mo? At interesting ang bibig mo. I've been wondering kung anong lasa nito. Ikaw din naman maayos ang personalidad, she said coolly. Magpalitan tayo. May personality for your interesting mouth. Bumaba ang ulo ni Christoph at humagod ang mga labi nito sa mga labi ng babae. Nadama nito ang malambot na contours nito. Sinubukan niyang umurong ngunit ang kamay ng lalaki sa baywang niya held her where she was pressed against his lean body. Gusto kitang tikman, sweetheart. Konti lang naman. His mouth moved against hers passionately. Bilang pampagana bago tayo kumain. Dapat ay sumigaw siya bilang overactive defense, ngunit hindi ito ginawa ni Ali. Ang male smell of him, that defined man, ay sapat na sana para kumawala siya. Dapat sana nagpanik siya sa pagkakalapit nila ni Christoph Aguinaldo. Ngunit ang mga kamay ng dalaga ay kumupkob sa makapal na buhok ng lalaki. Bumilis sa kanyang paghinga sa labis na excitement. Hinapit siyang lalo ni Christoph at muling humagod ang mga labi nito sa bibig niya, enticing her to relax para magpaubaya dito. Ayaw ni Christoph na kumawala dito si Ali. He wanted her a compliance. Gusto nitong malaman na nadarama ng dalaga yung nadarama nitong init at pananabik na tila kidlat na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Halikan mo ko. Napakabata mo. Hayaan mong turuan kita. Ali, nasan ka? Nandyan ka ba sa taas? Hindi sumipat ang supply man. May number ka ba ng telepono nito? Pumasok sa kwarto si Charles. Napatingin kay Christoph ang dalaga at nakita niyang nakatitig sa kanya ito. Napansin nito ang pagkabahala niya at may ngiting naglaro sa sulok ng mga labi nito. Disgustadong umurong si Ali. Tinukso siya sa mga bisig nito para sirain ang kaugnayan nila ni Charles. Walang emosyong nadama si Christoph sa pagyakap at paghalik sa kanya.
Isang laro lamang ito para sa lalaki, tulad din ng ginawa noon ni. Mukhang nagkaayos kayo agad ah. Tila inis na sabi ni Charles. Halatang nasiyahan ng labi si Christoph sa mga pangyayari. Humalukip-kip si Ali at bumuga ng hangin para kalmahin ang sarili. Napakalaki niyang hangal. Nag-init ang mukha niya sa galit na nararamdaman. Magaling. Bulong niya under her breath. Ano? Hindi siya nakikipag-usap kay Christoph, ngunit ang pagdaramdam sa tinig niya ay umakit sa atensyon ng lalaki. Tila nalito si Christoph, ngunit kailangan malaman ito kung ano ang ibig sabihin ng dalaga. Kailangan malaman ito. Ang dating pakiramdam ng betrayal ay nagdulot ng dusa sa puso ni Ali. Naaalala niya kung gaano siya kabata noon. 3 taon na ang nakakaraan at kung gaano siya naging hangal. Mukhang labis siyang nababahala sa loob-loob ni Christoph. Bakit? Dahil kaya sa may pagtingin siya kay Charles? Ngunit nang yakapin ito siya at halikan, tumugon si Ali. Kung mahal niya si Charles, pero enjoy siya sa pakikipaghalikan sa kapatid nito. Siya ang mababang uri ng babaeng unang palagay ni Christoph sa kanya. Napakahirap paniwalaan ito habang yakap nito sa mga bisikang babae. She seems so warm and innocent. Nag-uusig ang tingin ni Charles kay Ali at na-conscious ang dalaga. Titingnan ko kung makikita ko ang phone number ng supplier, sabi niya para makaiwas. Lumabas siya sa kwarto into the hallway na kumakabog pa rin ang puso sa abnormal na paraan. Kahit na iniwan niyang nakatayo doon si Christoph. Sa sarili niyang kwarto, binuksan niya ang lahat ng drawer kung saan naroon ang lahat ng impormasyon tungkol sa motor yate nila. Nakita niya ang number at inabot niya ito kay Charles. Sumama sa kanyang lalaki. Kinuha nito ang phone number at seryosong nagsalita. Hindi mapagkakatiwala ng kapatid ko. Tumingin sa labas ng bintana si Ali. Sabihin mo sa akin ang mga hindi ko pa nalalaman. Anong sinabi nito sa'yo? Puno ito ng impormasyon. Tiniyak nitong malaman ko na may nobya ka na at engaged ka to be married. Ano pa? Tensyonado ang katawan ni Charles. Wala na, may dapat pa ba ako malaman, Charles? Pinagmasdan ng dalagang kausap. Bata pa si Charles, ngunit pagkalipas pa ng ilang taon, magiging kahawig na ito ng nakatatandang kapatid. Sagutin mo ako, Charles. Tumingin sa kanyang lalaki. Naisip kong baka naghinala si Christoph tungkol sa damdamin ko sa'yo. Hindi niya masabi kay Charles ang katotohanan na napakasama ng palagay ng kapatid nito sa kanilang dalawa. Wala namang dahilan para mag-isip ito ng ganun, hindi ba? Hinaplos ni Ali ang bisig ni Charles. Bakit hindi mo pag-isipan ang umuwi na lamang? Hindi naman makatarungan para kay Cassie na maghintay at mag-isip kung uuwi ka pa para sa inyong kasal. Hindi pa talaga ako nakakapag-decide tungkol dito eh. Umiling si Charles at kinuyom nito ang isang kamay. Lumapit sa may bintana. Tinitigan ni Ali ang nakakuyom na kamay na kayang maglansag ng motorboat at pagkatapos muling buuin nito. Sabihin mo sa akin kung bakit umalis ka. Hindi mo naman nasabi kung may nagtaboy sa'yo. Napangiti si Ali. Hindi ako makapaniwalang takot ka sa kasal. Nangunot ang noo ni Charles. Hindi ako takot. Lamang may pakiramdam akong ako'y na-trap. Hindi ako makapagtrabaho sa aming ransyo. Hindi posible to. Hindi ako makasundo ang papa ko. Gusto kong gawin ang mga bagay sa modernong paraan. Pero ayaw nito. Kailangan maglayas ako. Nagpunta ako sa syudad. Sumunod si Cassie at nagkatrabaho ito. Natuklasan naming walang nagbabago. Mahal pa rin namin ang isa't isa. Pero kung kailangan kong suportahan ang aking pamilya, kailangan ko ng mas maayos na trabaho. Sinabi mo ba kay Cassie to? Sumandal sa doorway si Christoph at tumitig sa kapatid. Kung kailan pa ito naroon, hindi masabi ni Ali. Hindi niya naramdamang dumating ito. Sinubukan ko, hindi to nakinig. Akala nito nasisiraan ako ng bait. Hindi mo to binigyan ng pagkakataon. Naging nobya mo siya ng mahabang panahon and she deserved better than this from you. Nalulungkot sina mama at papa. Nalaki ang mga mata ni Charles. Hindi din sila magiging masaya kung pagkatapos ng ilang taon makikipaghiwalay ako sa aking asawa. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Hindi mo ba maintindihan? Hindi ako pwedeng magpakasal hanggat hindi ako siguradong mananatili akong kasal dito sa buong buhay ko. Napakamaginoo mo talaga.
Humarap sa kapatid si Charles like a wounded animal. Ano bang nalalaman mo tungkol dito? Ang matalinong manunulat na maraming pera para mabili ang bawat magustuhan? Pera para ibigay kina papa at mama. Pera para hanapin si Charles at ibalik sa pinanggalingan. May mensahe ako sa iyo, Utol. Umuwi ka na. Hindi ka kailangan dito. Ipinangako ko kay Cassie na may dadalhin akong kasagutan mula sa iyo. Anong sasabihin ko sa kanya? Na hindi na matutuloy ang iyong mga balak? Sa tahimik na kwarto, nagtitigan ang magkapatid. Bakas ang pagdurusa sa mukha ni Charles. Natitiyak ni Ali na mahal nito ang nobya. Otherwise, sinabi na lamang sana nito na ayaw na nitong pakasalan nito. Ang pressure bang ginagawa ngayon ni Christoph sa kapatid ay makakapagpa-realize dito sa mahal nitong si Cassie? Sana'y may malaman siyang paraan para mabawasan ang problema ni Charles at makahanap sila ng solusyon. Humakbang si Christoph palapit sa kapatid. Dapat umuwi ka at nang makapag-usap kayo, makagawa ka ng isang desisyon. Huwag mo ako lapitan, ayoko makita ang mukha mo. Bumaling si Charles kay Ali. Pati na rin sa'yo. Lumabas si Charles at tumahimik sa loob ng kwarto. Pinilit ni Ali ang sariling tumingin kay Christoph. Hindi kumilos ang lalaki, puno ng galit ang tinig nito. Ano bang inaasahan mo? Anong ibig mong sabihin ano ang inaasahan ko? Ayaw ni Charles na sinasabihan kung anong dapat itong gawin, tulad din marahil ng pakiramdam mo. Bakit hindi ka umisip ng parang may appeal sa'yo? Na marahil magkakaroon din ng appeal kay Charles. Mukhang may katwiran ka. Sa palagay mo ba magkapareho kaming dalawa? Oo, pareho kayong matigas sa mga ulo. Stubborn at bulag. May kislap na naman sa mga mata ni Christoph. Nagsimula nang gumawa ng sandwiches si Ali para sa kanilang tatlo. Iniisip niyang balutin ang mga ito. Bigyan ng dalawa si Christoph para ibigay ang isa kay Charles. Ang isa babaunin niya sa yate para kainin doon in peace and quiet. Pababayaan niyang ayusin ng magkapatid ang kanilang problema among themselves. Napakarami din niyang sariling problema para sumangkot pa sa dalawang lalaki. Tumingin siya kay Christoph. Gusto mo bang mustard sa sandwich mo? Tumango ang lalaki. Ano nga kaya ang totoong problema ni Charles kung bakit ito nagpakalayo-layo? Makatulong kaya dito sina Christoph at Ali?